DWIZ. Sino nga ba ang dapat pagkatiwalaan ng ating mga boto? Alamin, kilalanin, at kilatisin ang mga partido at politiko na kalahok sa darating na eleksyon dito sa Boses ni Juan Special sa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang inyong paboritong programa sa Radyo Karambola sa DWIZ. Ako pa rin po si Jojo Robles. Sama ko pa rin po si Conrad Banal. At ngayon, makakapiling natin sa pagpapatuloy ng ating Boses ni Juan Special sa Karambola sa DWIZ ang grupong FICTAP Party List, Fast Internet Connectivity to All Pinoys Party List. At yung kanilang advocacy ay ang mabilis na internet connectivity para sa lahat ng Pilipino. Payag ako dyan, parin Jojo. Tagal na natin problema ito. At naaalala ko, nagkaroon pa ng mga investigasyon sa Senado, yung isang senador, at wala ring nangyari. Aha. Hanggang ngayon, nakabitin yung issue na yan. Paano ba tayo magkakaroon ng fast, reliable, at affordable internet connectivity? Okay. Di ba? Ngayon kapiling natin si Miss Estrelita Neng Juliano Tamano, ang first nominee ng FICTAP, at ang kanyang kasama, ang second nominee, si Doktora Cecil D. ng prominenteng political clan sa Isabela. Yung Tamano, medyo familiar din sa akin yan. Yun din, okay. So mga madam, magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Karambola. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Jojo Robles at kay Mr. Banal. Magandang umaga at sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una, gusto ko po, good morning ma'am, good morning din po Doktora Cecil. Doktora Cecil. Yeah, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa DWIZ. Unang-una, ang problema ko, hindi naman kayo marginalized Kasi lahat tayo marginalized dito. Buong Pilipinas, marginalized. Oo, malaking problema nga yan no, yung internet. Pero ano po ba yung inyong association? Originally, yung FICTAP? Originally, yung FICTAP kasi, for 1999 kami na-organized. Federation of International Cable TV Association of the Philippines lang. Apo. So ngayon, nung uma-attend kami ng mga convention sa Amerika, kung saan-saan, yung California Cable TV Association, ina-attend na namin. Nakita namin after 2 years, nung 2002. Nung pumunta kami, naging California Cable TV and Telecommunication Association. Okay. So, nung nakita namin yon, tinanong ko yung presidente, si Mr. Spencer. Sabi ko, why did telecom companies in the United States join your group? No, sabi niya, because we are already a telecom company, because we are not only cable TV but also telecommunication, because nagdi-deliver kami ng cable internet and voice over IP. So yun ang naging mission, vision namin na balang araw, sabi ko after 10 years, maaaring ganyan na rin tayo dahil convergence na ngayon sa buong mundo. Lilinawin natin, yung kable na ginagamit pag-deliver ng cable television sa bawat bahay o opisina, yun din yung kable na dinadaanan ng internet. Yes, pareho. Yung new technology na yan. Kaya nung 2012, nagpalit na rin kami ng pangalan kasi karamihan sa amin nag-o-offer na rin ng telecommunication, yung cable internet, voice over IP. Problema natin, although liberalized na yung cable television, apparently may stranglehold pa rin ang mga telco sa internet. Kaya ngayon, yan ang cost nyo. Yan ang aming pinaglalaban. Kailangan, anong gusto nyo mangyari sa internet connectivity naman? Okay, sa internet connectivity, yan nga, kami nga ang merong malaking study tungkol dyan. Bakit mabagal, mahal ang Hindi internet? naman mabagal Tayo lang pinakamabagal sa buong Asia. Pinakamabagal. Hindi, mas mabagal yung Afghanistan. Talo natin yung Afghanistan. Pangalawa na tayo. Sa buong limunahan tayo ng Afghanistan. An example po, ma'am, no? Sa Singapore, more than 100
Mbps. Galit na galit pa yung mga kaibigan ko. More than 100 megabytes, 130 na ata. Sabi ko doon sa amin, 3 megabytes, tuwan-tuwa na kami. Happy na kami. Happy na kami. Dito, 130, umaangal pa kayo. Pero Ganon. actually, hindi naman natin nakukuha yung 3 MB. Ang nakukuha lang natin, kadalasan, more than 600 kbps ang lang. lusot nila dyan, diba? burst speed, ang tawag nila dyan. Yung pinakamataas yun. Kumbaga sa kotse, maximum speed. Okay. Sino ba nagmamaneho ng So, maximum? may problema po. May problema. Saan nagmumula? Okay, nandito ngayon, Republic Act 7925 na pinirmahan noong 1995. Okay. Nung time ni President Fidel Ramos. Ngayon, noong 1995, merong telecom law na pinasa sila, a telecom company who has a congressional franchise and who has 350,000 landline subscribers lamang are the only ones authorized to have an international gateway license. Ano po yung international gateway license? Okay, yung international gateway license, yan yung pinagkukunan natin ng bandwidth. May bandwidth yung mga marine fiber, no? Nasa ilalim ng dagat. Submarine cable na galing sa ibang bansa, USA, Singapore, Japan, China, Malaysia, Hong Kong. Ngayon, nandyan ang landing station natin sa Santa Ana, Cagayan. Meron dyan. Meron din tayo landing station nandoon sa Naik, Cavite. Meron din tayong landing station nandoon sa Batangas. Nakapwesto na po yan. Nakapwesto yan, na matagal na. Ang nag-invest dyan ay yung dalawang telco. Yung tatlong telco dati, pero nabenta na yung isang telephone company. So, dalawa na lang ang may pag-aari. So, hindi ko malaman kung ano ang naging basis nila na 350,000 landline. Bakit hindi 200,000? Bakit hindi 500,000? Sa galing yung 350. Oo. Ngayon, yung batas na yon hindi nakasaad yung 350,000 landline. Pero sa IRR na ginawa ng NTC, doon nila inilagay yung 350,000 landline. Ano po naging effect nun? Nung may limit na 350,000? So, ngayon, sino lang ang merong 350,000 landline? Landline. So, ngayon, yung dalawang telco lang. No? Alam naman natin. Globe at saka PLDT. Sabihin na okay. natin. Now, sila lang. So, sila lang ang pwedeng kumuha doon. So, ngayon kami, kausap namin yung mga seller kung saan din sila bumibili ng kanilang bandwidth. Ang sabi sa amin, we can sell you, but you have to pass through PLDT or Globe because they are the only ones who has the gateway license. It's international gateway license. Now, sino naman kaming cable operator para mag-invest ng 350,000 landline? Samantalang, wala na yung negosyo na yan, namamatay na yung landline. Hindi lang namamatay. Nailibing na, ma'am. Nailibing na po yan. Sumama nga kami ni Nakipag-libing na po. Nakipag-libing kami. Ganun ba? Nakalimutan ko sa sumama sa inyo. Ngayon. Ngayon, eto. So, nag-submit na kami ng position paper because we are working closely with... Saan kayo nag-submit? ICTO. Information Communication Technology Office. Ang opisina na yan yung gusto nilang i-convert into the Department of Information and Communication Technology. Yung Department of Information. Yung DICT. Yung department na yan. So, sila yung binibigyan namin na position paper. Ito ang solusyon. Ito ang solusyon. Alisin nyo yung 350,000 landline para kami makabili ng diretso doon para maibigay din namin mura at maibigay din namin yung mabilis na internet na kailangan ng ating kababayan. Di ba? Tanong ko lang, ma'am. Sa ibang bansa ba merong ganyan na exclusive na gateway? Alam nyo, ito ang diferensya. Sa ibang bansa, ang gobyerno nila ang may-ari ng gateway. Ang may-ari ng gateway, saka sila yung nag-invest sa buong bansa nila. Maliban lang sa Pilipinas. Walang ininvest ang gobyerno. Dapat ang gobyerno ang nag-invest. Yun sana yung CTE deal noong araw. Kanya lang nahinto. Yung national broadband. Yes, yun sana national broadband. Kaya po nahinto yun kasi ayaw din ng mga telco. Alam niyo ba yun? Tama. Sila nag-campaign dyan demolition job yan. Definitely, sila ang may ayaw nun dahil maaapektuhan sila talaga. Yung negosyo nila. Mawawala na sila. So, ako, okay yung background. Maganda rin yung we discuss the technical aspects of this. Pero para sa akin, ordinaryong mamamayan at ordinaryong nakikinig sa atin, ito lang ang gusto ko malaman.
pumupunta rin naman ang mga kamag-anakan ko at saka ako abroad. Alam natin kung gaano kabilis ang internet at gaano kamura on a per Mbps basis. No, convert everything. Kung everything else being equal, di hamak na mas mura, di hamak na mas mabilis. Tama. Ang tanong ko, bakit dito sa atin hindi yan magawa? Anong pumipigil sa akin, ordinaryong consumer, na magkaroon ng mabilis at murang internet? Paano naman kami makakapagbigay ng mabilis? Ang bili pa nga namin sa kanila. Ang cost lang sa landing station, wala pang $1 per MB. Ang bili namin dito sa Luzon, $100 na per MB. Ba? Sa presyong 100 times. Yes, 100 times ba 100 yun? times. Hindi, kung Yan 100 ang- times, double, hindi. Yan ang retail Kasi kung nila. 100 times, dapat $2 yun. $100 eh. Sa Visayas, Mindanao, $150 pa. Aha. Nung araw, umabot pa ng $200 ang bili Kaya ko. ngayon, ang pasa nyo sa Mas consumers, mas mahal. Mahal. Hindi kami makabigay din ng mabilis kasi nga mahal ang bili namin. Hindi lang yun. Pag bumili na kami, na-develop namin yung isang village, pupuntahan din na kami ng mga telco, yung mga na-develop Babagsakan ka ng namin. presyo. Tapos yun, mag-o-offer sila ng laptop, lumipat kayo sa amin. Yun, yung So mga sabi ko, ganun. dapat kami na yung retailer. Ano na yan? Antitrust na yan. Oo. Monopoly yan. Wala naman tayong antitrust. Wala. Kasi nga ayaw din nila Mm-mm. ng mga big business. So ngayon, yung antitrust. yun ang aming talagang isusulong pagka kami naupo diyan, na kailangan i-amend natin yung Republic Act 7925 kung gusto Hindi natin. naman sabi nyo, wala sa batas yung 350,000. Pero Nasa IRR. Nasa IRR. Dapat siguro. Dapat yun ang atupagin. Yung, Oo, pero sino po ba nag-implement noon? DOTC. I think nung under ang DOTC ng FTC. DOTC na naman? Hindi, 1995 DOTC, pero ngayon NTC na. Wala na kami under sa DOTC DOTC. po. Under the Office of the President na. tama. ang NTC. So ngayon, hindi ko alam kung yan pwedeng through executive order matanggal kasi batas na yan, hindi pwedeng basta tanggalin ng NTC yan kasi batas na yun eh. Hindi nila pwedeng basta tanggalin. Kaya talagang kailangan maamyendahan Kasi talaga yan. yung IRR, ang pagkakaintindi ko, forms part of the law. Yes, oo. So, kailangan amyendahan yung Amyendahan na batas. talaga. Yung Pag IRR, natanggal yan, Oo. pwede na kami bumili doon. Kasi may cable operator kami sa Cagayan, sa Batangas, sa Cavite, few meters away, pwede na kami bumili doon. Yung po Diretso. ba mga BPO, bumibili din kumare sa probinsya. Ang alam ko kasi BPO, ngayon, ang trust ng mga BPO, umalis na mga siya sa syudad. Dahil nga naman, kawawa yung kanilang mga trabahador na traffic. Di ba? Tama. Tapos yung sahod nila, mataas nga, pero mataas din ang presyo ng Standard of bilihin. living. Di ba? Correct. Rental lang. Magkano na. So ngayon, ang trend ng mga BPOs, marami yan. Malaki yan. Nasa mahigit sa $2 billion na every month. Ang inaakyat na kita sa bayan natin yan. Ngayon, ang trend nila, lumabas. Para nga naman, to their advantage. Sinasabi nila sa akin, may problema sila dyan sa connectivity rin. Kasi nga, kami nga yung nandun sa probinsya. Nandun kami. Kasi yung aming fiber optics, yung aming infrastructure, nandun sa first to 6 class municipality. Yung mga big telcos na sa big cities lang sila, wala sila infrastructure sa 3rd, 4th, 5th, 6th class municipality. Kaming cable operator ang naroon. Kaya kami yung nag-o-offer ng cable internet. Kaya nga yung ICTO, may project silang pre-public wifi na ilalagay sa mga palengke, sa health center, sa eskwelahan, sa library. Kaninong network ang gamit nun? Yung network namin, kinausap kami kung pwedeng gamitin yung aming network. Di mahal din ang bili nila. Kaya nga ang kasi mahal ang bilhin nyo Oo. sa mga telco. Oo. Ngayon, ang sabi namin, mahal ang bandwidth. Sabi ng ICTO, kami na ang bibili ng bandwidth, ilalagay namin sa mga poste, kung susunduin na lang nyo yung bandwidth sa mga poste at kayo na ang mag-deliver. Kasi kami yung may last mile. Kayo na parang magiging Meralco. Parang gano'n sa countryside. Yung last mile. Nasa inyo kasi yung distribution network. Sa konting naiintindihan ko, the way cable television works as opposed to regular telephone lines, nakakalungkot pa rin, Conrad. Kasi yung cable,
kumbaga sa laki at capacity, parang imburnal yan eh. Kumpara mo dun sa binibenta pa hanggang ngayon, yung DSL landline, napakaliit nun eh. Sa size at size lang, sa capacity, kumbaga, nandun na yung infrastructure. Ang nagkakaproblema tayo, yung mula dito sa gateway, papunta doon sa consumer. Dahil yun ang sinasakal ng ating mga telco na pinakamama. Kaya sa Amerika, wala nang gumagamit ng DSL doon, cable internet pero na. dito, tumingin ka, ina-advertise pa hanggang ngayon, DSL, landline, bundle, tawag nila. Pero DSL pa rin. Ibig sabihin, di bali sana kung walang infrastructure ng cable, nandyan eh. Ang problema, sinasakal naman. So yung mga BPO na sinasabi ni Conrad, saan ba kumukuha yan? Ng bandwidth, diretso sa telco. Diretso sila sa telco, saka yung ibang lugar naman. Pero mahal din daw, sabi nila sa akin. Mahal din nga eh. Kaya nga, kasi nga, exclusive lang sa kanila yung batas na yon na sila lang ang pwedeng bumili doon sa landing station. At dalawa lang sila. Kaya kami, pagka kami nahalal, kailangan tanggalin talaga yung Republic Act 7925. Amyendahan talaga yan ng open sa network ang bumili dyan. Tingnan ninyo kung di bababa ba naman yung presyo na yan. Pangarap nating lahat. Isa lang ang kailangan iboto na party list, di ba? Oo, isa lang. At least meron na ako isang choice ngayon. Pero nakita mo kung gaano kalaki ang epekto nito. Kaya nga maganda yung national broadband, parang Conrad eh. Kasi gobyerno ang dapat gumawa ng missionary work ng paggawa ng broadband, which will form the backbone ng ating internet connectivity. Kaya alam mo, nagkaroon lang kasi ng yan eh, ng demolition job. Pero alam mo, pinalitika. Oo. Hindi natin masisi yung mga dalawang telco kasi kailangan nilang maibalik din yung ROI nila kasi nag-invest sila, di ba? Nasa study nila. Meron naman ibang paraan kaysa pahirapan yung buong bayan. Para mabawi yung kanilang investment, meron naman ibang paraan eh. Kasi ganito, Conrad, noong 1995, problema ang telepono, di ba? Kaya binigyan sila ng incentive. Kaya nag-zero backlog. Oo. Ngayon, wala na yung telepono. Internet na ngayon. 20 years ago. 20 years ago na yun. Kaya ngayon, internet na tayo. Hindi mo sabihin, sa 20 years, di pa sila nakabawi. Doon lang sa text and call over those years. Kung mag-report sila ng income, billion-billion. Pero alam kasi nila na pag yung internet ay kumalat na lahat pre-public wifi katulad sa ibang bansa. Di ba pre-public wifi? Nasa plaza ka, nasa train ka, nasa bus ka, nakaka-internet ka, libre. Dapat ganun din tayo dito kung ang gobyerno natin ay nag-invest sa infrastructure. May infrastructure na naman. Yan nga yung city yan. Kaya paano paano ngayon yan? So kailangan ihalal nila yung pick-up party list para yan ang aming gagawin sa Kongreso. Problema nung telco, mawawalan sila ng kita. Diba sabi niyo? Tama. Kasi yung internet, doon na yung tawag, doon na yung text. Libre. Libreng internet. Kasi malakas at mura, halos libre. Hindi naman libre. Halos libre. Pero ngayon, diyan mo makikita yung galing ng innovation. Kikita sila ngayon, magbebenta sila ng bagong produkto na gumagamit ng internet. Ganon ang sa ibang bayan eh. Hindi ba? Ililibre, kumbaga, ang perfect example ko niyan lagi, pag sa mall, libre ang escalator. Kasi pupunta ka doon sa tindahan. Gastos ka sa tindahan. Pero yung paraan para makarating doon sa mga tindahan na yan, libre lang. Walang bayad yung escalator. At babalik tayo kasi may tatanungin ako kasi inimbestiga na raw yan eh. At wala rin nangyari. Yung mabagal na internet. Hindi ba si Bam Aquino sa Senado? Pag-usapan natin. Bam lang pala yun. BUM. Si Dr. Cecil D. pala, parin Jojo, Doctor of Philosophy. PhD. Kala ko Doctor of Medicine. Magpapatingin sana ako eh. Hindi naman pala Doctor of Philosophy. Hindi po kayo nagtuturo, doktora? Hindi po. Lang, yung mga consultancy lang, yung mga speakers, nagbigay din kami ng mga workshop, mga ganyan. Yes. Tungkol dito sa batas na sinasabi nyo kanina, bakit hanggang ngayon, 20 years, ganun pa din? Ganun pa din na kontrolado pa rin ng dalawang telco. Oo, yun nga ang nakakalungkot, Conrad. Kung titignan natin yung batas, wala siyang tinatawag na sunset clause
na dapat yung mga nakalagay na kamukha sa IRR, dapat meron niyaan specific time din kung kailan siya magpapasok. Kumbaga sa gamot, yung expiration naman. Kumbaga sa load sa telepono, dapat walang unli. Naka-unli to. Naka-unli yung batas. Kasi 1995 pa, nakita nyo, 1995 pa. 20 years wala man lang, 20 years na, bakit wala man lang sa ating mga mambabatas ang nakakita na kailangan na itong amyendahan, na kailangan naman baguhin, o kaya man lang sana merong executive order. Diba? Baka may lobby rin kasi yung mga telco sa kanila. Alam mo, mahirap tayo magsalita rin, pero alam mo, para sa akin, kailangan pasalamatan din natin itong dalawang telco. Kasi sila naman ang nag-invest ng infrastructure. Nagpasimula kanya. Sila invest ng gobyerno, hindi naman sila naman talaga nag-invest. Kaya lang ngayon, parang sinasabi natin, hanggang kailan ba naman na ninyo mababawi? Kasi ang dito, ang labanan na ngayon, okay, nag-invest kayo. Kumita rin naman kayo. Pero 20 years, I'm sure. Although you performed an important public service na dapat ginawa ng gobyerno, ngayon siguro compensated na kayo. Ngayon siguro panahon na para yung interest naman ng publiko ang dapat nating pangalagaan. Yun sana. Kaya nga sabi namin, hindi naman ang ino-open natin ang kompetisyon. Pero yun ang gusto namin para makapasok ang kompetisyon. Pero siyempre sila na yung dalawa na nandiyan. Kung talagang sila na nandiyan, ibagay talaga rin ang mura, ba't naman tayo kukuha dun sa kompetisyon na papasok kung sila pa rin naman ang magbibigay ng murang serbisyo at mabibigyan talaga tayo ng tamang mabilis na internet serbisyo, natin at talagang serbisyo ng mura na. Pero ano, Ma'am Cecil, yung kita nung gusto ko malaman, kailangan to investigasyon ng Kongreso para makita natin. Yan ang gusto kong puntahan. Kasi gusto ko makita anong percentage ng kita nila ang nanggagaling dyan sa kanilang stranglehold sa internet. I'm sure malaki yan. Kasi alam natin, humihina na yung revenues nila sa ang call tawag, and text. wala na yan. Tama. Tawag. Yung call and text, yan ang sunset na talaga sa kanila. So ngayong ang dati ali yan. Nabasa ko lang kanina sa Philippine Star 75% na ng Pilipinos ang gamit na yung kanilang cellphone, including pag-connect sa internet. Okay. So ngayon, ang labanan talaga is nasa internet connectivity na. Hindi na, alam niyo to, hindi na to sa cable television. Hindi na rin sa call and text kung telco. Hindi, Ma'am Cecil, kumbang iboboto ko yung TikTok, masasabi nyo na sisimulan nyo yung investigasyon kung magkano kita. Hindi naman, teka lang, hindi investigasyon ang gagawin namin, ha? Ano? Kailangan lang yung ating 7925 ay aamyendahan. Ayon sa pangangailangan ngayon ng ating mamamayan, according yun, di ba, ang trend ngayon ay technology. Dun lahat na pumupunta. So, kaya syempre, para maamendahan yan, pag-aralan natin kung bakit kailangan maamendahan. Lalabas at lalabas yung kanilang stranglehold. Ako lang naman talagang stranglehold. Totoo lang naman. So meron na nga investigasyon ginawa. Ano nangyari doon? Wala. Minonitor niyo ba yun? Pinatay. Di ba si Senator kasi yung si Deputy Commissioner Deles, siya nga ang nagsalita nga siya, di ba? Bakit? Talagang pinatawag nila lahat yung mga providers sa NTC para tinanong kung bakit nga ba? Kung bakit nga ba ang mahal at mabagal? Nagkaroon ba ng report yung investigasyon na yon? Meron naman, ma'am, ikaw magsalita. Yun na nga, ang diferensya nga, walang magawa ang NTC dahil kasi meron nga ang Republic Act 7925. Kasi nga, ang problema talaga sa ibang bansa, sa lahat ng bansa, ang gobyerno ang naglagay ng infrastructure. Kaya dapat gobyerno maglagay ng infrastructure, dapat mag-invest ang gobyerno sa mga landing station. To put up a landing station will cost us $50 million. Only? Yes, $50 million. Kaya. Kaya kung ang gobyerno mag-i-invest ng landing station and then kaming network, i-allow na makabili doon, basta tanggalin lang natin yung Republic Act 7925 na maamyendahan. Bakit hindi? Kasi sa Pilipinas, dalawa lang yung network. Itong telecom, saka itong cable TV operators. Kami lang dalawa
industriya ang pwedeng gumamit ng poste. Kami lang yung tinatawag na network. Kaya, maski sa Amerika, wala na nga gumagamit ng DSL, wala ng telephone, di ba? Kaya, kung magagawa namin yan, maamyendahan namin yan sa Kongreso, mapapabilis, mabibili na kami doon sa landing station. Kaya kailangan talaga ang gobyerno ang mag-invest ng landing station. 50 million, magkano sa piso? Magkano lang yun? 50 times 50 na lang. 50 million. 2.5 billion. 2.5 billion. Ganon. Ano lang yun, di ba? Kayang-kaya ng gobyerno yan. 1 trillion nga ang tawag dito, ang unspent funds ng gobyerno over the past 5 years. So kailangan yung CTE deal na yon na national broadband, yun ang kailangang gawin ng gobyerno ngayon. Yun ang dapat tuunan ng pansin. Ito daw yung lumabas doon sa hearing ni Senator Bam Aquino. Kamag-anak ba yan ni President Aquino? Oo. Kaya pala Kamukha nga ng Ninoy, di ba? Ang dahilan daw kung bakit mabagal at mahal ang internet dito sa atin, ayon doon sa hearing, kasi mahal daw ang permit sa LGUs. Ang layo naman sa puto ka na. Pero talaga, para daw makapagtayo ng infra, mahal ng permit sa LGU. Siguro may lagay. Baka yun ang mahal. Pero hindi. Hindi pa rin yung dahilan Napakababaw. Napakalayo pati. Kumbaga sa sabaw, malabnaw. Malabnaw, may paliwanag. No? Maraming tubig. Kumbaga sa itlog, malasado. Yan. No? Pero hindi ko talaga maintindihan. Buong Pilipinas po ba covered na? Cable TV. From Batanes to Hulo yung aming membership. Buong Pilipinas covered tsaka na. Kaya kami malakas ang kalooban na talagang nagbibigay ng ganitong serbisyo kasi interconnected na kami. Kumbaga from Ilocos hanggang Quezon, yung ganyan. Nag-interconnect kami na bawat bayan-bayan, isa na lang talaga ang kinukunan ng programa. Pati yung aming internet nga ay, kaya nga sabi namin, pagka kami na nakakuha dyan, kumukuha ng programa, ng contents. May mga distributors din ng program. Yan ang dapat na telco. Yan ang bagong negosyo nila, content. Kasi yung highway, sabi nga ni Parin Jojo, escalator, libre yun diba? Yung nado sa loob ng tindahan, yun ang may bayad. So yun nga sa ibang bayan, ganyan na ngayon ang negosyo, yung content, doon na nagbabakbakan. Yeah. Dito sa atin, mali yung tayo pinahihirapan nandun diba? pa tayo sa infrastructure, ginagawa pa yung sa atin, may bayad pa yung escalator. Hindi, pagpasok mo pa lang ng pintuan ng mall, bayad ka na. Kaya isipin mo kung ikaw ang pupunta ng mall ngayon at pababayarin ka doon pa lang sa pagpasok ng mall. Pag sakay mong escalator, may bayad na naman yung escalator. May mali talaga. Hindi na ako pupunta sa mall. Hindi ka na pupunta na. Ang problema, lahat ng kailangan mo na doon sa mall Oo nga. At yun lang ang mall sa buong Pilipinas. Obligado ka pa rin pumasok, hindi ba? Yan ang comparative analogy niyan. Nag-iisa lang yung mall at lahat ng kailangan mo sa buhay nandoon sa mall. Tapos, puro ka bayad. Hindi ka pa pumapasok. Hindi ka pumapasok. Pintuan pa nga lang, tong na Meron ka na agad. Kaya ang aming solusyon, dahil nga hindi kami makakuha ng tulong na rin sa ating pamahalaan, in spite na nagbigay na kami ng position paper na amyendahan talaga yung 7925 2 years ago na, walang nangyayari. Napagod na kami ng kakalabi, kaya napag-isipan namin 17 years old na mag-file na lang, mag-party list tayo para tayo na yung boses na bagong boses ng barangay doon sa Kongreso. Kaya ako nalulungkot kasi hindi mo rin masasabi kung ikaw si telco na ginampanan mo ng gusto yung trabaho mo kasi nag-focus ka lang sa big markets kasi nandun yung profit. Yes. So I don't really think we should thank the big telco operators. Yun ang akin kasi kung sinabi mong ikaw ang nagtayo ng infrastructure para na dapat ginawa ng gobyerno. Kung gobyerno ang gumawa niyan, na-impeach na yung gobyerno na yan kasi nag-focus lang dun sa profitable areas. So, lalo na dun sa mga area na ganyan ang sitwasyon, the telcos have abysmally failed to do their job. Kasi nga, wala ron ang profit margin nila. So, panahon na, okay, sige, siguro as a transition measure,
baka pwede naman dun sa mga lugar na hindi naman big market at alam natin malaki ang profits, baka doon pwede bigyan nyo ng concessional rates kunwari, yung mga cable operators. Tama. Magandang suggestion. Magandang suggestion. Habang hindi pa naibubukas yung gateway. At saka ayaw nyo naman ibigay pa yung mga malalaking merkado. Bakit hindi muna dito sa mga parplang areas? Dapat yung kaya nga, di ba nauso yung libreng tawag kapag may bagyo? Ay, kasi walang means ang mga ordinaryong Pilipino para magkaroon ng connectivity. So, ang gagawin pa ng gobyerno natin, sila magdadala pa ng libreng tawag doon. Dapat automatic na yun di ba? Kung kailan may bagyo lang, kailan lang may bagyo. Tapos kung makapag CSR yung mga telco, akala mo dakilan-dakila sila pag panahon ng crisis. Magbibigay sila ng libreng tawag. Hindi nyo naman ginawa na yun. Antimano dapat ginawa nyo na ng paraan. Kaya nga nung sinasabi nila, hindi kayo pwede, cable operator, hindi kayo marginalize kasi pang marginalize lang ang party list. Pero ipiniliwanag ko dun sa COMELEC nung nag-hearing kami, sabi ko, but you know, we can help all the marginalized people of our country because, sabi ko, especially in the education, through farmers at OFW, kami yung makakatulong sa marginalized. Okay. Kaya nga ako lagi naniniwala, yung uninformed citizenry, talaga nagbabantay yan. So, mababawasan lahat. Kamukha yung crime. Corruption. Number one. Kung meron silang sapat na impormasyon. Yung kamangmangan ba? Pag nabawasan, the only way to do that is communication. Di ba? Yung connectivity nga sa internet. Tama. Mag-research ka lang ngayon sa internet. Madami ka matututunan. Although hindi naman dapat lahat paniwalaan mo dahil dami rin naman. Lalo na sa social media. Alam ba ninyo, nung mga 10 years ago, nag-communicate kami dito sa ating police department dito sa Camp Crame. Sabi namin, bakit hindi kayo maglagay ng isang dedicated channel? Bibigyan namin kayo ng dedicated channel sa police. At para dyan, mailagay yung mga ninyo, cable magbibigay sa police. Isang channel. Kasi marami kaming channel na pwedeng paglagyan. Para kako, kayo, inyo yan, at ilagay ninyo lahat ng mga wanted na tao sa buong Pilipinas. Para nakikita sa buong Pilipinas, ito palang wanted dun sa Nueva Ecija, ito yung wanted dito sa Manila. Yung pala, nandun lang sa kapitbahay mo na pala. Yung pala, nasa kapitbahay mo lang. Sabi ko, we are willing to give you, to help you. Di ba, pag nandun lahat yung picture, parang di naman kami inintindi. Malungkot. Pero ngayon, bigyan natin ng pagkakataon si Dr. D at si Ma'am Neng Tamano, para magbigay ng parting statement nila para sa messages sa ikabibilis ng internet at improvement ng connectivity dito sa ating bansa. Go ahead please, ma'am. Okay, nagpapasalamat kami una sa DWIC sa pagkakataong ibinigay sa amin na maipahayag ang aming layunin sa aming party list. At yun po, inaasahan namin ang inyong suporta para naman po hindi tayo maunahan talaga ng Afghanistan at masabi ng tayo yung pinakahuli na may internet service dito sa buong mundo. Yun lang po ang aking hinihinging tulong lang sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Ma'am. Ganun din po ako. Nagpapasalamat ako sa DWIC, lalo na doon kay Mr. Cabangon Chua, who is also very helpful to us, to our association, to Conrad Banal and to Jojo Robles. Maraming salamat sa pagkakataong binigay ninyo sa amin na maipahayag namin lahat ng aming dapat gawin. Yung aming PICTA party list, wag nyo kalimutan, ang amin pinagpipilitang iparating sa inyong lahat, bawat Pilipino dapat konektado. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng seat doon sa Kongreso para mapabilis at mapamura ang internet. Yan na nga. We wish you luck. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga.